Ngayong araw, ang 32nd birthday ni Sarangani Congressman at boxing champ Manny Pacquiao. Sisimula na ang kanyang birthday celebration ng isang misa sa Events Center sa General Santos City mamayang alas 3 ng hapon. Bukod sa handaan at mga bisita, may big announcement din daw si Pacman tungkol sa kanyang susunod na laban. Mula Jensen, may report si Romel Lopez. Romel. All systems go na para sa pagsisimula ng birthday party ni boxing champ at Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Kanina, dumating na ito sa Jensen ang ilang sa mga imbitadong artista. Tulad na lang ni Philip Salvador at Long Mejia. Nauna nang dumating kahapon si Bayani Egbayani na mag-host ng event. Nanood pa nga siya ng basketball game kagabi, Pacman. Ang best friend naman ni Manny at boksingero na si Jerry Peñalosa, masaya at proud na proud kay Pacman. Siyempre masaya at nagpasalamat sa lahat ng mga honor na nabigay niya sa ating bansa. At saka talagang pag mabuting tao ka, malayong mararating. Halos stop na ang preparasyon magiging venue ng party sa loob ng KCC Mall. Nilatag na pati mga posters ni Pacman. Inaasahang aabot sa 1,500 na bisita ang dadalo birthday party ni Congressman Pacquiao. Ilan sa mga inimbitahan ay mga senador, mga kapwa niya congressman at ang Team Pacquiao kasama si Bob Arum. Bukod sa song number ni Congressman Pacquiao, isang importanteng announcement ang dapat abangan mamaya mula kay Pacman. Ia-anunsyo raw niya kung sino ang susunod niyang makakalaban. Romel Lopez, News 5. Ito naman po ang bad news. Kinakapos na rin daw ng supply ng langis ang kumpanyang Petron. Ang dahilan sa Petron kasi bumibigang bulto ng mga motorista magmula ng magkaaberya sa pipeline ng kumpanyang nagsusupply sa Chevron at Shell. Nagbabalita si Michelle Orosa. May higit 700 customer ang Petron station na ito sa Shaw Boulevard kada araw. Kung dati kumpletong nakakapagbigay serbisyo ang gasolinahan sa buong Magdamag, ngayon paisa-isa nang nauubos ang produkto nila. Ang sinasabi nila, walang truck, ganun, wala pang unleaded na sa pandakan. Maging ang Petron na ito sa bandang Pasig nakaranas na rin ng pagkaipit ng supply, lalo't ang Shell sa tabi nito halos wala ng produkto. Tansya ng manager, hindi aabot ng hapon ang supply nila ng unleaded ngayong araw. Mga oras na to meron pa ho kaming binebenta, pero pagdating ho siguro ng mga magtang tanghali, paubos na rin kasi. Kaya ang mga motorista hindi maiwasang mangamba na baka pati ang ibang stasyon ng Petron magsara na. May konting kaba dahil iniisip mo rin baka tinatago nila dahil sa price increase or sa supply. Nahirapan ako maghanap ng ibang gasolinahan Paliwanag ng Petron, nakakaranas sila ng matinding pagtaas ng demand mula sa mga motorista, lalo na't sa kanila lumilipat ang mga customer ng Shell at Chevron, bunsod ng problema sa nakasarang pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Mangilan-ngilan na raw sa mahigit 200 gasolinahan nila ang nakakaranas ng kakulangan sa produkto, pero natutugunan naman daw ito kaagad. Gumagawa na rin daw ng paraan ng Petron para hindi maubusan ng supply, kasama na ang paghiling sa gobyerno na i-exempt sila sa truck ban, kagaya ng Shell at Chevron. Michelle Orosa, News 5. Nag-daos ng kanilang sariling Christmas party ang may 130 senior citizen na kinakanlong ng Home for the Aged facility sa QC. Pero halos lahat sila hindi maikubli ang lungkot dahil wala silang dalaw kahit magpapasko. Nagbabalita si Maricel Halili. Dito sa Golden Acres, tahanan ng DSWD para sa mga senior citizen, may ilang natutuwa dahil sa pagsapit ng Pasko. Pero hindi maitago ng iba ang bakas ng pangungulila sa pamilya. Isa sa mga nakilala namin si Lola Flor. Sa likod ng kanyang pagiging mag-iliw bilang kaibigan ay isang malungkot na kwento bilang ina. Mahigit 4 na dekada na raw niyang hindi nakikita ang anak na si Maribeth Galvez na inilayo sa kanya ng dating asawa. Kaya hiling ni Lola Flor ngayong Pasko, masulyapan man lang ang nawawalang anak. Kung ayaw man sa akin, okay lang ako. Basta maayakap ko man lang siya. Yun ang akin sa kanya. Kung siya may ay galit sa akin, tatanggapin ko. Kasi siyempre iniwan ko siya. Si Lolo Tony naman, galing sa Buena de Familia. Pero 5 taon na silang hindi nag-uusap ng dalawa niyang anak na nasa Amerika dahil sa kanilang alitan.
Kaya ang gusto niyang regalo ngayong Pasko, I wish that all the bad blood that ran in between us would already be washed away by their coming here. And maybe we could talk and then we could talk again. may iba namang dito na sa Golden Acres nakahanap ng pamilya. Tulad na lang ni Lola Connie na isang matandang dalaga. Para sa mga kasamahan namin, sana yung family nila, maalaala sila, mapuntahan sila. Kasi ako, I feel like I had a family already. Pero kahit tila kinalimutan na sila ng kani-kanilang pamilya, sama-sama pa rin silang nagdiwang ng Pasko para kahit sa simpleng pagkanta at munting regalo, malimutan na nila ang malungkot na yugto ng buhay nila ito. Lagi sana nilang tatandaan ng mga lolo't lola na nandito lang kami, hindi namin sila pababayaan. Maricel Hariri, News 5. Tuwing Pasko, isa ang Baguio City sa masarap puntahan dahil mas ramdam ang lamig ng simoy ng hangin doon. Hindi lang yan, masarap ding mamili ng mga pangregalo sa kabubukas na Christmas Village and Bazaar sa may Burnham Park. Mula sa Baguio, may report si Makata na nagdiriwang din ng kanyang birthday ngayong araw. Happy birthday, Makata! Oy! Maraming salamat sa iyo, Daddy, Rapi, Chulpo. Ito pa rin po si Makata. Birthday na birthday po ngayon at siyempre po, live na live, alive na alive. Dito po sa Burnham Park, Baguio City. Siyempre po para sa balitang tapat. At ito naman po, ay ito na po, wala na hong tawaran. Tapat na po ito sapagkat napakamura na po. Huwag na kayong manawaran. Magpapasko na o, magbago na kayo. Sapagkat ito na, napakamura, Christmas Bazaar dito po sa Burnham Park. Ito na po inyong nakikita na panlagay sa ulo. Iyan po ang presyo ay 40 lamang kung itatanong ninyo. Ang mga native baskets na nandirito, pagkaganda-ganda para pong antik na totoo, ay 40 pesos to 500. Ang crochet topper. Ang crochet topper po, ito po ay magandang suot ng mga kababaihan. Siyempre na po, lalong-lalo na yung aking asawa at yung aking mga minamahal dyan. Hi girl, si crochet topper po ang tawag dyan. 130 to 350. Ang souvenir bags, 10 piso hanggang 100 na talaga naman pong magugustuhan ang inaanak ninyo, mga ninong, mga ninang. Ito pa po yung mga recycled materials na talaga naman pong ito po dapat ay patapon ng dyaryo. Ginawa pong epektibo. Ang presyo po ng mga tray na yan, 125 pesos. Ang newspaper hat, recycled po yan, 75. Ang recycled newspaper basket, 180 po. Ang recycled wallet, 35 to 80. Recycled bags, 1,000 plus. At ang mga keychains po na nangagsabit na talaga namang malupit at kaakit-akit, 10 presyo po, 10 piso ang presyo na talaga naman pong napakasarap. Kaya po dito sa lamig ay talaga nagpainit. Ang animal lahat po na talaga naman pong bagay na bagay sa mga bata, pinagkakaguluhan po ng lahat talaga rito. Bata man o matanda na talagang pagkaganda-ganda. Kung gusto nyo pong maging aso, kung gusto nyo maging chongo, kung gusto nyo po rito, ano pa ba ang narito? Napakarami po talaga at nahulog pa yung isa. Ito po, ito po ay pagong ba ito? Hindi ho namin malaman kung ano ang tawag nito. Basta po ito, hayop ka talaga, ang hirap mong ipaliwanag. At talaga naman po, ang presyo po nito ay nagkakahalaga lamang ng napakamura po. 200 pesos lamang. Ay nako, napakaganda na po niyan. Sa 1,000 niyo, meron na kayong 5. Ito pa rin po yung mga supil na pambata na napakaganda. At siyempre po, punong-puno na po tayo rito ng mamimili. Meron po rito, ate, kuya, pili na 10 piso lamang mula taas at ibaba. Siyempre po, napakaganda. At talagang ang paninda ay napakahaba. Nandito pa po si Tina Turner. Ito po yung kanina naming nakasama na talaga pong sa may kabayo na nadaanan namin sa Cannon Road at namamalimos. Yan po yung SP ko, tsaka researcher. Ito na po, yung mga salamin, talaga pong napakaganda. At ano pa po ang inyong inihintay? Talaga pong napakaganda at makukulay. Katulad po nitong marionette na inyo pong nakikita. Ito po ang specialty ng Baguio City. At siyempre, Daddy, Tito Rapi, ano pa po ba ang inyong masasabi? Napakaganda po rito talaga. Kaya naman, inaanyayahan ko po lahat ng mga kapatid. Dito'y pumunta na at birthday ko pa. Dito na ho tayo mag-celebrate pare-pareho ng araw ng Pasko. Back to you, Tito Rapi Chulpo. Salamat, Makata. Happy birthday. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Oplan is na dinagsa ng mga reklamo sa mga abusadong taxi driver.
Okay. Narito ang iba pang balita ngayong araw at unang... Ito, isa namang Pinay, Rafi, naharap sa parusang bitay sa China dahil sa illegal na droga. Mahigit 100 kilo ng bocha na huli ulit sa Tarlac. At relasyon ng Pilipinas at Hong Kong gumaganda na matapos ang Luneta hostage crisis. Gobyerno nangakong magbibigay ng tulong sa mga kaanak ng mga namatay ng Hong Kong national. At eto na, Rafi, ang kwentong kakaiba. O, Okay. iba talaga to, di ba? Maraming beses nga na nakikita natin kung paano gagawin yung imbes na gumagamit ng fuel. Okay. Ito yata kasamang kapatid na Rafi, ang ginagamit naman ay hangin at ang tawag nito ay ang AirPod. Okay. Ayun. So titignan natin, sana ilalabas dito sa video natin itong isang sasakyan na umaandar gamit lamang ang hangin na inimbento sa United Kingdom. Meron itong 3 gulong at magkabila ang pintuan pero wala ng steering wheel. Isa lang din ang pwedeng sumakay sa AirPod. Ay, solo flight pala to. Agad naman pumatok sa mga motorista sa UK ang AirPod dahil bukod sa walang usok, komportable pa itong gamitin. Nagkakahalaga ang AirPod ng $10,000 o 450,000 pesos. Parang napakamahal ng AirPod na ito. Oh. Second-hand car na lang, pero maganda din. Hangin daw. Ang Kailangan gamitin. yan dito dahil palaging malakas ang hangin dito at bagyo. Tama ka dyan. Galing sana. Sige. At mga kapatid, 8 araw na lang, Pasko na. At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit sa Lunes, alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. He's crying. Don't cry,